Aktwal na pagbomba ng tubig ng malaking barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ito kahapon, August 5. Sabi ng PCG, hinarang at binomba ng China ang PCG vessel na nag-e-escort sa bangka. Naayon sa AFP ay kanilang kinumisyon para sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi ng AFP, binomba rin ng tubig ang isa sa mga kinumisyon nilang bangka. Batay sa mga litratong in-upload ng PCG, 2 barko ng CCG ang sangkot sa insidente. Mariing kinundina ng PCG ang ginawa ng China na delikado at illegal daw. Nananawagan ng PCG sa China Coast Guard na sumunod sa international law at itigil ang anumang illegal na aktibidad sa maritime zones ng Pilipinas. Tinawag naman ng AFP na excessive at offensive ang naging aksyon ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Dahil raw sa delikadong pagmamaniobra ng CCG, hindi na nakapagbagsak ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sa isa namang pahayag sa China Coast Guard website, sinabi ng tagapagsalita ng CCG na ginawa lang nila ang nararapat na aksyon para pigilan nila ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na inakusahan nilang nanghimasok at may dala umanong mga illegal na building material. Meron nilang indisputable sovereignty ang China sa Nansha o Spratly Islands, pati na sa mga katabi nitong karagatan, kabilang na ang Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal. Nagpahayag naman ng suporta sa Pilipinas ang mga bansang kaalyado nito, gaya ng Australia, Japan, Canada at Amerika, pati ang European Union na parehong nananawagan na sundin at respetuhin ang UNCLOS o United Nations Convention for the Law of the Sea sa South China Sea para mapanatili ang stability sa rehiyon. Sabi ng US State Department, inuulit nila na ang armadong pag-atake sa militar at pampublikong mga sasakyang pandagat at panghimpapawid ng Pilipinas, kabilang na ang Coast Guard sa South China Sea, ay pwedeng magpagana sa US-Philippine Mutual Defense Treaty. Hindi ito ang unang beses na binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa ating teritoryo. Nangyari na ito sa Scarborough Shoal noong 2014 at 2015, pati sa Ayungin Shoal noong 2021. Ayon naman sa maritime expert na si Professor J. Batong Bakal, sa tingin niya hindi titigil ang China hanggat hindi nito napupwersa ang Pilipinas paalis sa Ayungin Shoal, pati sa iba pang lugar na sahop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa tingin pa ni Batong Bakal, sunod na tatargetin ng China ang ibang bansa. Sinusubukan namin kumuha ng dagdag na impormasyon mula sa PCG, AFP, pati sa Foreign Affairs at Defense Departments. Pero bukas daw sila magbibigay ng pahayag sa isang press conference. Hinihingan din namin ng pahayag ang Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal, nakatutok 24 oras.